Yan. So, good morning po sa ating lahat. And I pray na tayo po ay handa sa pag-aaral po ng salita ng Diyos ngayong umaga. Bago po yan, tayo po muna yung manalangin. Lord, salamat po sa inyong pong kabutihan sa bawat isa. Salamat po muli. Kami po ay binigyan yung pagkakataon. Hindi lamang, Panginoon, para magising ngayong araw, kundi maging pumunta po sa lugar na ito, dumako po sa lugar na ito, para po pag-aralan yung banal na salita. Para po makapakinig ng salita mula po sa inyo. O Diyos, initiwala ko po sa inyo ang buong oras po na ito na meron po kami, na nawa, kayo po ay mangusap sa puso ng bawat isa. Naintindihan ko po, Panginoon, na bawat isa po ay merong mga pinagdaraanan, merong mga problema na kinaharap. Pero Diyos, alam ko po na hindi po kayo nagkukulang sa amin. At lahat ng yung aming mga pangailangan yung pinupunan. At punan nyo rin maging ang pangailangan namin spiritual na mas higit na mas kailangan namin, O Diyos, kaysa sa mga bagay na sa libutan. Maraming salamat po, O Diyos, sa pagkakataon po na ito, sa mga kapatiran, nandirito po. Panginoon, kayo po ang mangusap. Gamitin nyo lamang po ang inyong mga ngaral ngayong umaga. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. And amen. Nung nakaraan po, ay nabanggit po ni Pastor doon sa kasal ni Kuya Brian at ni Ate Aisa na meron daw pong dalawang mahalagang desisyon, tama po, na gagawin ng isang tao sa kanyang buhay. So, meron, sabi, una yung salvation. Gagawin naman tayo doon, amen? So, kailangan mag-decide ka talaga kung gusto mo kasi o hindi, ayaw mo, okay lang. Pero, kawalan mo yon. Sa pangalawa, doon daw po sa marriage. So, it is a decision that is very crucial pagdating din sa ating buhay. But I want to add dalawang pang bagay na importante, mga kapatid, pagdating sa pagdi-decide sa buhay. At ito'y makaka-apekto talaga sa buong buhay natin. No? Of course, pag nag-decide ka sa salvation, apektado na future mo. No? Apektado na dito kung saan ka mapupunta pag namatay ka. Pag dito nag-decide ka, apektado na rin yan buong buhay mo. It's heaven or hell. No? Hindi po. So, apektado yan buong buhay mo. Pero I want to add yung pangatlo sa kapang-apat, mga kapatid, na kung saan it will surely also affect our lives kung mamimintisan mo ng decision itong tatlo at pang-apat. So, hindi lamang yung dalawa, kundi maaaring niyang itong dalawa na ito, it could also affect those things. So, pwede kang ma-mess up kung tayo magkakamali pagdating din sa pangatlo sa pang-apat. So, yung pangatlo, mga kapatid, yung trabaho na kukunin natin, at yung pang-apat ay yung church na atin na natin. Do you agree? Amen. Na if you will choose a wrong church to attend, it will affect everything. Yes, that's right. Okay? Kung pipili tayo ng simbahan na atin na natin, and do you believe you have a choice Yes. in choosing a church? Of course you have. Amen. But for some, they don't have a choice. No? Wala silang choice kasi their theology or their teaching is, diba, on some effect, may katotohanan naman na sabihin na kung saan ka nilagay ng Diyos, doon ka. May katotohanan naman yun, mga kapatid. Pero if that church will not continue in the truth of the Word of God, do you think it's God's will magpatuloy ka doon? Do you think na dapat tayo magpatuloy if that church is no longer obeying the Word of God? Nakita po natin, that's very important. No? Kasi ang tao po, mga kapatid, fallible tayo. No? Pwede tayong magkamali. Pero tanda natin, ang Bible hindi. This is infallible, tayo fallible. Amen? And men could be corrupted, sabi ng Bible. Men could be corrupted. That is why we must be in the church na humble, no? Mapagpakumbaba pagdating sa salita ng Diyos, and willing to be corrected by God Himself through His Word. No? Hindi tayo above sa Word of God, kundi we are under the Word of God. Amen. Hindi tayo mas mataas dito, nasa ilalim lang tayo dito. Tayo sumusunod. Sa kung ano sinasabi nito, hindi tayo mas mataas sa salita ng Diyos. Amen. Amen. So, in these 4 areas na magdi-decide tayo sa ating buhay, mga kapatid, no?
this is very crucial and this will talagang pwede niya nga maniobrahin kung anong direksyon ng buhay natin. Depende sa choosing natin. Depende sa choice mo kung anong pipiliin mo. Tama? So kaya nga, ang sabi din ng Bible, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct your paths. Bakit po? Kasi kung tayo lang, yung puso natin, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know? So ang puso natin ay desperate. Ang puso natin ay deceitfully wicked. Okay? So, ang kailangan natin ay ang Diyos mismo sa Kanyang salita, turuan tayo kung ano Kanyang sinasabi at kung anong Kanyang kaloob. Amen. So, binigay ko lamang po ito, just, dinagdagan ko lang, that these are all important decisions sa buhay po natin. Whether yung trabaho na pipiliin natin, it's an important decision. Okay? Bakit po? It could be closer to God or it could be closer to somebody else. No? Kaya tayo mapalapit sa Panginoon, kaya tayo mapalayo sa Panginoon. Okay? So it's all, lahat ng mga bagay na to, it must be in consideration and it must be prayed for. No? Kaya panalangin natin mainam or mas ipanalangin pa po natin. Bakit? Kasi in the end of the day, tayo rin po yung magsasuffer for those things na sumablay tayo. Amen? So, in those areas, magpipray ka, Lord, bakit ganito yung dinarana? Ganito yung pinagdaraanan ko. Panginoon, bakit ganito yung nangyayari sa buhay namin? Maybe, it is not God. Maybe, it is our own flawed decision. Kasi hindi natin siya kinonsulta muna bago tayo nag-act. Amen? So, in that regard, mga kapatid, it is very important na yung church na kabibilangan natin, mga kapatid, ay church na kung saan nagtuturo ng katotohanan mula sa salita ng Diyos. Ano bakit? Because it will affect your family. It will affect my family. The teachings of the church will be listened by children. Mapapakinggan ng mga bata yun. Mapapakinggan ng mga magulang yun. At anong magiging epekto nun sa pamilya? Tama? Kung ang church ay nagtuturo ng kamalian, it will be reflected on the lives of those that will hear you. Hindi po siya, kumbaga, hindi parang nakinig ka lang, pumunta ka sa church, tapos nakinig ka lang, yun na yun. Hindi po, mga kapatid. Theology or doctrine, once heard, will be practiced. At ang tunay na naniniwala sa doktrina, kung anong pinaniniwalaan ng tao, yun yung pinapractice niya. Okay. So, kung hindi niya pinapractice yung tinuturo sa church, iba yung pinaniniwalaan niya. Kasi hindi niya yung pinapractice. So, yung pinaniniwalaan niya, yun yung ipapractice niya. Amen? So, kung ano yung tinatayuan mo, of course, may conviction ka na. Okay? Tatayuan mo yun. Talagang, itatayuan mo ang buhay mo sa pinaniniwalaan mo. Kung talagang pinaniniwalaan mo isang bagay. I believe and I pray na pagdating sa salvation, we are already firm. No? Na salvation is not of men, but of God. Hindi siya sa tao, hindi sa kaya mong gawin, but it is of God. It is a free gift given by God. So, kaya mo bang tayuan yun? Kaya ba nating tayuan yun? Kahit may magsabi sa atin na hindi daw sapat ang ginawa ni Kristo. Kaya mo bang tayuan? Yung salvation na meron ka, sabihin, paano naman kulang ginawa ni Kristo? Baka ikaw nagdadagdag ka. Kulang ka talaga. Kasi hindi ka pa saved. So, ang point, mga kapatid, when it comes to our beliefs, yung mga pinaniniwalaan natin, kailangan tayuan natin. Amen. Pag hindi mo kasi tinayuan yun, anong ginagawa natin? Amen? Kailangan tayuan natin kung anong pinaniniwalaan natin. No? Sabi nga, mas mainam pa, mas maganda pang kasama yung outright kaaway ka niya kesa a false friend. Ano ibig sabihin? Mas mainam pa yung alam mong ayaw niya sa'yo kesa yung nagkukunwarian lang na gusto ka niya. So, yun ang kailangan nating nawa sa ating buhay Kristyano, mga kapatid. No? If we disagree on things, say it. Sabihin natin. Pag-usapan natin.
It's rather na we discuss things over the table rather than meron na pala tayong inherent bitterness sa puso natin that we don't want to know, ayaw natin ipaalam sa iba. Okay? So it's better na tayo, mag-usap tayo, no? Pag-usapan natin. And if we don't disagree, kung hindi tayo mag-agree sa isang bagay, let's pray to the Lord. Lord, lead nyo kami sa katotohanan. Amen. Kung anong sinabi ng salita ng Diyos, ayaw mo pa rin paniwalaan, wala na tayo magagawa doon. Bakit? You already made up your mind that it is what you believe. Huh? Pero, kung tayo mga kapatid ay mag-aaral sa salita ng Diyos, I pray, hindi tayo i-misled ng Diyos. Amen. Hindi tayo i-misled. God is not the author of confusion. Ang Diyos ba gusto niya ang tao mapunta sa kamalian? Hindi po. Ayaw ng Diyos na ang tao mapunta sa kamalian. Amen. Ayaw ng Diyos. Pero kung ang tao gusto niya sa kamalian, hahayaan siya doon ng Diyos. God will allow. Kasi hindi niya i-overturn yung decision mo. God gave man decisions and choices sa buhay niya. Kaya nga sabi ni Pablo sa Romans 12, pinamamanhig ko sa inyo mga kapatid, ibigay nyo yung inyong sariling katawan bilang haing buhay sa Diyos. Ang term na ginamit niya doon mga kapatid ay beseeching. Hindi sinabi niya na, I command you, kung hindi mo to gagawin, ganito mangyari sa'yo. Hindi po. I beseech you. Ano ba? Beseeching, bakit? Nakikiusap siya, bakit nagsusumamo siya sa kanila na please naman, ibigay nyo na yung katawan na bilang haing buhay sa Diyos. Bakit ganun yung tono ng kanyang pananalita? Bakit po? Sapagkat, alam ni Apostol Pablo, binili na tayo ng Diyos. Tinubos niya tayo mula sa kasalanan. Meron tayong kalayaan kay Kristo Jesus. We have liberty in Christ. We have liberty in the Lord Jesus Christ. And that liberty, sabi niya sa Galatians, huwag mo na lang gamitin as an occasion to the flesh, but by love, serve one another. Huwag mo na lang ipagamit sa laman, sabi niya, kundi ipagamit natin talaga sa Panginoon. Okay. So alam niyo po mga kapatid, sa Bible, alam niyo po ba kung saan tatalikod ang maraming mananampalataya sa last days, sabi ng Bible? Hindi nga sa hindi nga nakalagay na sa mga timeline at doktrina na hindi doon. Alam niyo po saan? Sound doctrine. Ang sabi, the time will come when they will not endure sound doctrine. At alam niyo po ba ang sound doctrine? Nakalagay sa Bible, those are practices aligned with true doctrine and right doctrine. So, sabi ng Bible, darating ang panahon na ang mga tao, they will not endure sound doctrine. Why? Kasi kontra sa buhay nila yun. Pero mga kapatid, we are here. Nandito po tayo sa church na ito, I pray, because we wanted to learn what the Bible says. Gusto natin sundin kung ano ang sinabi sa salita. Kung wala naman sa Bible, hindi wala tayong pakialam. Pero kung nasa Bible, we must give thoughtful care and thoughtful thinking. Thoughtful, parang doble na. Tungkol sa mga bagay po na ito. Sige po, tayo magsisimula. Ephesians 2 verse 10. Ephesians 2 verse 10. And I pray, ito po yung direksyon ng ating pong pag-uusapan ngayong araw na ito. No? Ephesians chapter 2 verse 10. Medyo preaching tayo ngayon, ano? So, sarap magturo, pero minsan nakakaumay din yan. Dapat may preaching para kumbaga sa pagkain. No? Hindi puro karne, minsan dessert. At ang dessert, mapakla yan pagkatapos. So, Ephesians chapter 2 verse 10, the Bible says, for we are His workmanship. Sino ko kontra doon? Wala. Created in Christ Jesus unto where? Sa tayo nilikha ng Panginoong Jesus. Good works. So we must be in the business of doing good. So dapat, tayo daw kung wala, tayo nilikha ng Diyos para sa mabuting gawa. Hindi para maligtas, kundi dahil ligtas ka. Which God had before ordained that we should what? Walk in them. Colossians chapter 1 verse 10. Colossians chapter 1 verse 10. It's so easy na mag-preach lang ng parang encouragement lang. No?
Pero, I know myself, mga kapatid, na I am helped. Mas lalo kapag tinatamaan ako. Natutulungan ako ng preaching. Kasi nababago ako. Yung aking pag-iisip, para bang nare-refresh, para kang inuuntog eh, nakakatulog ka na kasi inuuntog ka. Gising ka. No? So, parang gano'n. Colossians chapter 1 verse 10. Sabi niya, that ye might walk worthy of the Lord and to all pleasing. Is that the will of God? Of course. Ang sabi niya, dapat daw tayong lumakad worthy of the Lord and to all what? Pleasing. Being fruitful in every good work. Kalinsabay yun ng increasing in the knowledge of God. So, hindi lang siya nag-iimbak ka ng kaalaman sa iyong mind. Hindi siya puro doktrina lang yung alam natin sa ating isip. But, mga kapatid, ang kalooban ng Diyos, yung nalaman mo, i-a-apply mo sa buhay mo. Yeah. Yung nalaman natin, may kita sa ating mga kanya-kanya mga buhay. Bakit? Kasi anong punto ng doktrina sa isip natin kung sa buhay natin, wala effect. Amen. Walang effect. Ibig sabihin, the doctrines that we are learning, ang gusto mangyari ng Panginoon, malaman mo, ma-impact mo, you increase in the knowledge of God. Pero kung sabi ng verse number 10, being fruitful in every good work. So, ang kalooban ng Diyos, makita sa ating buhay, maging fruitful tayo in good works. Mapamahala sa buhay natin, makita yung bunga ng ito yung work ng Diyos because God has a work inside. Kumikilos ang Diyos sa isip natin, kumikilos siya sa kaluluwa natin na kung saan fino-form niya si Christ according to Galatians. At ang gusto niya mangyari, that His fruits may kita sa ating being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. That's what God wants. Yan po ang gusto ng Panginoon. Hindi tayo nag-aaral-aral lang, hindi tayo nagpapagaling lang, no? Hindi natin gusto na kumbaga, mag-i-increase ka lang sa kaalaman, hindi yan ang ating gusto. Aanhin natin yung malalaki ulo natin. Amen. Kung ang buhay naman natin hindi magagamit ng Diyos. Aanhin natin yung napakarami natin alam sa Biblia. Aanhin natin yung napakarami mong sa ulong talata. Aanhin mo yung napakarami mong bersikulo na kung saan alam mo sa isip mo. Pero sa buhay natin, hindi napapamalas yung mga katotohanan ito. Amen. So, napakahalaga mga kapatid na hindi lamang alam natin kung anong sinasabi ng salita ng Diyos, kundi nakikita sa buhay natin. Kaya siguro mga kapatid kaya siguro marami rin yung mga nag-church sa kultura. Kasi mas focus sila sa panlabas. Yung outward adorning of the flesh. Magandang simbahan, lahat sila magaganda, maayos, pananamit. Of course, ginagawa nila yun para masave. No? Pero anong matututunan natin doon? Kung sila nga sa mali, nagsiseryoso sila. Tapos tayo, kiniklaim natin na sa tama tayo. Kamusta tayo? Yung mga nasa mali, ang aayos nila. Pero tayo mga nasa tama, kenko. Diba? Tama po. Masakit siya pakinggan, pero yun ang katotohanan. Yung mga nasa katotohanan kasi, parang mga, kumbaga alam mo yun, yung humiga ka na sa duyan. Okay ka na, komportable ka na sa ng tulog mo. No? Pero mga kapatid, hindi po dapat yun. Tayo po ay niligtas ng Diyos unto good works. Hindi wala. We are His workmanship. Diba? Created in Christ Jesus unto what? Good works. Okay. Titus chapter 2 verse 1. Titus chapter 2 verse 1. Ito yung sinasabi ko kanina. But speak thou the things which become sound doctrine. At ano yung sound doctrine sa talata yan? Pababa. Mamaya, may babasahin tayo dito isa. Anong result ng kapag nag-speak tayo ng become sound doctrine? Verse 5. Sa dulo na lang po muna. That the word of God be not blasphemed. Alam mo ang tendency natin? Tendency kasi po natin, tayo naligtas, purihin ang Diyos. Amen? Purihin ang Diyos, tayo naligtas. Pero ang tendency natin, pag di tayo sumunod sa sinasabi ng salita ng Diyos, mabablaspheme naman ang Diyos to us. Hindi ka, marahil, hindi ikaw ang mag-blaspheme, pero yung buhay natin, para siyang blasphemy na kapag nakita ng iba, yung church ba yan?
Kala ko ba nagsisimba yun? Kala ko, baptist na. No? Ganon. So sabi ng talata, that the word of God be not what? Blaspheme. Tandaan po natin, yung ating ginagawa, though hindi na naapektuhan yung kaligtasan mo, kasi ngayon secure, okay na yun. Okay? Hindi mo na kailangan alalahanin. Pero ang kailangan mo alalahanin yung testimony natin. Yan ang kailangan natin bigyan ng tuon, yan yung kailangan natin bigyan ng pansin. Bakit po? Kasi po yung testimony natin, yan yung nakikita ng iba, hindi naman yung kaligtasan mo eh. Nakatago mo yung kaligtasan mo eh, hidden Christ. Malalaman na ligtas ka, sasabihin mo, ay, siba ko. Ano nasabi sa ito? Yung alam sa ginawa ni Kristo. Pag sinabi mo, pag hindi ka nila nakikita, or kumbaga hindi mo naman sila nakakausap, ano nakikita nila? Ano nakikita ng iba sa atin? Yung testimony natin. Paano tayo lumakad? Paano tayo mamuhay? Paano tayo makipag-communicate sa tindahan? Lahat ng mga bagay po na yun, it's aligned with our testimony. At ang testimony natin, mga kapatid, we should pray to the Lord na tayo baguhin. Bakit? Kasi kapag hindi, mga kapatid, di tayo nag-align sa sinasabi ng salita ng Diyos, ang result, yung ating buhay, ang Diyos ay mabablastin ng mga unbeliever din. Pa-church pa to. Di man nagbabago. Palamura pa rin. Palachismis pa rin. Palasinungaling pa rin. Diba? Ang bilis magalit. Ang bilis, minit ang ulo. Diba? So, yun po kasi nakikita ng iba. Kahit anong sabihin mo na save ka, ang nakikita nila testimony natin. Kaya sabi, para tayong libro na binabasa ng iba. Yung ating mga paglakad, binabasa ng iba yan. Nakikita nila yan. No? Sabi nga, kung libro ka daw, ano daw uri ng libro? Iba daw, Dario, daldal eh. Ang daming mga, kung tayo daw uri ng libro, anong uri tayo ng libro? No? Huwag na tayo dun sa ibang diaryo. Ako, baka saan pa mapunta. No? We are, anong sabi ng Bible? To be revelators of the mystery. Sabi ng Ephesians 3 verse 6. Ibig sabihin, kailangan maipakita natin sa buhay na ito kung ano yung mga natutunan natin mula sa kanyang salita. No? The mystery, sabi ng Bible, had been hid from ages and from generations. And that includes our very way of living. Kahit yung paraan ng pamumuhay po natin kasama sa doktrina po na yun. Satan becoming the enemy of what God is, doing what God is doing. So si Satan natin, kukontrahin niya, mga kaibigan, mga kapatid, ang ginagawa ng Diyos. Satan will be against what God is doing. Kung anong ginagawa ng Diyos, kukontrahin po yan ni Satanas. And he will attack. Atakihin niya ni Satan even our very testimonies. No? Ayaw po. Yung ating pamumuhay, atakihin niya po yan. Bakit? Kasi kahit naligtas ka, pwede niyang gawin sa atin. No? Sirain niya tayo, sirain niya ang testimony natin, sirain niya ang buhay natin para hindi na tayo magamit ng Diyos. Ligtas ka, pero parang wala ka ng gamit. Pwede ba mangyari yung preacher na ligtas ang isang tao pero useless siya? Yes. Sarapan ng Panginoon. No, yung devotion po namin kahapon, sabi ko po doon, sa 1 Corinthians 5 verse 5, ang sabi na lang doon ni Paul, deliver such an one to Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of Christ. Yung nagkasalan doon na brother yun. Ang sabi ni Pablo, ibigay mo na lang ka Satanas para mamatay na lang siya. Para ma-destroy na lang kanyang flesh. Bakit? Kasi wala na eh. Sinira niya ng kanyang testimony, sinira niya ang buhay niya. Praise God, sa 2 Corinthians, mga kapatid, nagsisi. At yung nagsisi tao na to, tumalikod siya sa kanyang ginagawa. Nanumbalik siya. Pero hindi lahat ganun. Di ba nagpapatuloy? No? Nagpapatuloy sa kamalian. That's why, Satan, mga kapatid, at huwag din natin masisisi si Satanas, mga kapatid. Kaya naman nagkakaganto ang buhay namin dahil kay Satanas. Nag-pray ka, I pray in the name of Jesus. Greater is He that is in me than he that is in the world. Ganun pa. Pero, sinisisi mo, sabihin niya sa'yo, masisisi mo ko, boy, di pa ako umaatake. Sarili mo pa lang yan, last mo pa lang yan. Rich! Last mo pa lang yan, wala pa ako dyan. Pag umagdag pa ako dyan, mas problemado ka na. Rich! No? Isipin mo, last pa lang natin, problemado na tayo, isihin pa natin siya.
So, Satan, mga kapatid, alam natin, tuso siya. Pero wag natin yung sisihin sa lahat na nangyari sa buhay natin. Dahil most things, hindi niya nga kailangang makialam eh. Kasi alam niya, pipiliin natin sumuway sa Diyos. Yes. No, wag ganun. No, wag natin hayaan na, alam mo yun? No? Sana maging threat tayo kay Satanas, no? Na kinakabahan siya sa lahat ng gagawin mo. Baka may maligtas na naman. Kinakabahan ako sa church na yan. Hindi. Si Satanas, hayaan mo yan. Sila magkakagahan dyan. Tignan mo lang. Diba? So, nawa, yung church natin, hindi tayo yung makita ni Satanas na, hayaan mo yung mga yan. Tignan mo. Aral-aral pa ng Bible. Wala yan. Di man apply ng mga Bible principles. So, hindi yan threat sa atin. Walang dating yan. Nagsimba-simba pa yung mga yan. So, ganon. Pwedeng ganon po yung kanyang sinasabi. Ang kanyang, bakit niya isasayangin yung oras niya sa tayo na nga mismo, sinasayang natin yung oras natin. Tama? Isasayang siya ng oras, ang gusto niyang gawin, pigilan yung ginagawa ng Diyos. So kung nasaan yung mga anak ng Diyos, na seryoso sa gawain ng Diyos at sa kalooban ng Diyos, yun yung hakarangan niya. Yun yung talagang pipigilan niya, yung kanilang mga ginagawa. Pero yung mga walang latoy, hindi seryoso, pagdating sa Panginoon, wala yan, sasabihin niya lang, hayaan ko lang mo yan. So, ang gagawin niya, ang gusto niya mangyari, mawala yung credibility natin as ministers of God, pahinain tayo. Even po yung mga pamilya natin, pahinain niya. No? To render us ineffective without credibility in the eyes of the world. Na kahit tama yung sinasabi mo, parang nangihina ka na. Nasabihin mo, bakit? Kasi parang wala eh. Sarili mo, sarili natin, hindi natin mapakita na nasa katotohanan. That's what He's doing. That's His doing. Now, babasa tayo ng mga talata. Babasahin lang natin. No? Babasahin ko lang. Ito mga talatang aking sinulat. Just for your consideration. Tignan lang natin. Titigan lang natin. Tapos, magpapatuloy tayo. No? Titus chapter 2. Dito pa rin tayo. Verse 3. Magsisimula akong verse 3. Tapos mamaya, 1 Peter. Babasahin ko lang po ha. Hindi ko ito ipipreach. Babasahin ko lang. Titus chapter 2, verse 3. The aged women, likewise, I hope nasa Bible po kayo. Tignan nyo lang po sa Bible. No? The aged women likewise, that they be in behavior as becometh holiness, not false accusers, not given to much wine, teachers of good things, that they may teach the young women to be sober, to love their husbands, to love their children, to be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not blasphemed. 1 Peter chapter 3. Bible reading lang. Chapter 3 verse 1. 1 Peter chapter 3 verse 1. Sige, pupunta po kayo doon. Mas mainam, nakikita natin, nababasa natin in our own eyes kung ano ang sinasabi dito. Sabi niya, likewise, ye wives, be in subjection to your own husbands, that if any obey not the word, they also may without the word be won by the conversation of the wives. Tagalogin ko lang yun ha. Kung meron daw pong hindi sumusunod sa salita ng Diyos, nakikinig ng preaching pero walang talab sa kanya, sa husband. Ano sabi? Paano siya iwawon? By the conversation of the wives. Sa pamumuhay ng mga asawa. Verse 2. While they behold your chaste conversation coupled with fear, whose adorning let it not be that outward adorning of plaiting the hair, and of wearing of gold, or of putting on of apparel, but let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price.
For after this manner, in the old time, the holy women also, who trusted in God, adorned themselves, being in subjection unto their own husbands. Even as Sarah obeyed Abraham, calling him Lord, whose daughters ye are, as long as ye do well, and are not afraid with any amazement. Likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. 1 Corinthians chapter 14. 1 Corinthians chapter 14. First Corinthians chapter 14, ang sabi niya, verse 34, verse 34 to 35. Now, we are just reading, ha? Binabasa lang po natin. But may po-point out na ako. Why I'm reading these things. 1 Corinthians chapter 14, verse 34, the Bible says, "Let your women keep silence in the churches. For it is not permitted unto them to speak, but they are commanded to be under obedience, as also saith the law." Verse 35. "And if they will learn anything, let them ask their husbands at home, for it is a shame for women to speak in the church." Okay. 1 Timothy chapter 2. 1 Timothy chapter 2. First Timothy chapter 2 verse 9. First Timothy 2 verse 9. Actually, these are instructions. First Timothy chapter 2 verse 9. Ang sabi niya, "In like manner also, that women adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety, not with broided hair, or gold, or pearls, or costly array, but which becometh women professing godliness with good works. Let the woman learn in silence with all subjection. But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in what? Silence." Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5. Mabasahin ko lang po para walang bias. Ephesians 5 verse 21 hanggang 33. Ephesians chapter 5 verse 21 hanggang 33. Verse 21. "Submitting yourselves one to another in the fear of God. Wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself. For no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church. For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they shall be one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Nevertheless, let every one of you in particular so love his wife even as himself, and the wife see that she reverence her husband." Now, mga kapatid, binasa ko lamang po yung mga talata na yun, but that is not the preaching. That is not the point. Okay. This preaching ngayon, itong part na ito, mga kapatid, ay i-dedicate natin sa mga men. Sa mga men. We will not highlight what those passages are teaching this morning, but rather the crucial responsibility of the men in the home and in the church for the women. Most of the times, pwede tayo nakapakinig ng mga messages na yun, instructing the women what to do.
instructing them, ito ang dapat kayo, ito dapat. Pero, I believe mga kapatid, there's a lack of preaching for the men. To be encouraged and to be exhorted na sa mga men po, iniatang ang responsibilidad na protektahan ang pamilya. It is given to the men. At aminin man natin o hindi, this country, the Philippines, is already parang matriarchal. It's not patriarchal. Okay. Ibig sabihin, the women lead the homes rather than the men. Of course, these verses na binasa natin, it will not work if you're not spiritual. It will not work. Kung hindi tayo spiritual, mga kapatid, in our approach sa salita ng Diyos, in our approach sa Christian life, these verses will just be used for our own personal gains or personal itong mga talata na ito, it will be abused. Ang mangyayari po sa mga talata na ito ay gagamitin lang just to justify their position. Pero hindi nakikita ang great responsibility. So, yun po yung nawa makita natin as we go along sa ating pag-aaral this morning. Bilang mga men, and I speak also to young men, mga kapatid, we should not be dictators. Di tayo kagaya ni Hitler. Di tayo diktador. We are not authoritarians. At hindi dapat tayo merong masamang ugali na, alam mo yun, hindi nakikinig. Kasi lalaki ako eh. Hindi ako makinig. We are to be protectors, providers, leaders, and example for our families and to the church. In 1 Timothy chapter 4 verse 12, 1 Timothy, again mga kapatid, these things are in the Bible. Do you agree? Amen. Hindi lamang po yung mga panahon ni Noah, panahon ni James, panahon ni Jesus Christ, but no. These things are in the Bible. At hindi dapat natin i-neglect itong mga bagay nito kasi ito ang source ng problem. Amen? This is mostly the source of problem. No? Practices. At hindi po natin pwedeng maaalis, mga kapatid, na kung gusto natin magkakaroon tayo ng matibay na church, gusto natin magkaroon tayo ng strong church, we need strong families. If we will not have strong families na gugustuhin na sumunod sa salita ng Diyos, we will never have a strong church. We will never have. Kung walang mga magdidesisyon na sabihin nila, we will obey what the Bible says. We will do what God says. At ang kailangan dyan manguna, men. We value the women, mga kapatid. And it is found the Word of God, kagaya ng pag-ibig ni Kristo sa church, He gave Himself for it. Ganyan dapat ibigin ng mga kababaihan. But it's time for men. Men, stand up for the Lord Jesus Christ. Your family needs you. Amen. Kailangan po kayo ng pamilya. Huwag po tayong tumatakbo sa responsibilidad na mag-provide ng spiritual needs sa pamilya natin. Hindi lang physical needs ang kailangan ng pamilya. They need spiritual needs that comes from the Word of God. And that means to say, we need to study the Word of God for them. Kailangan tayo yung mag-aaral para mapapakain natin sila ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Yes. Not just physical needs. Hindi lang naman yan ang need. Ang kailangan natin nga, Word of God, di ba? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Hindi lamang ang pangangailangan natin physical. Ang pangangailangan natin spiritual. And that is given even to fathers and to men na magiging protector para sa pamilya. Para matutulungan na malaman kung anong sinasabi ng salita ng Diyos at kalooban ng Diyos. Kailangan tumayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. At kapag hindi natin natutunan na tumayo sa sinasabi ng salita ng Diyos, women will automatically, syempre sila yung maglilid. Ayaw mo tumayo eh. Ayaw ko tumayo eh. They will stand up. Minsan nasisisi pa sila eh. Bakit? Because they are deciding. Why? Because men are indecisive. Bakit ko pinipitch ito? Because I know the problem. Men do not lead their homes.
men should lead their homes for the Lord Jesus Christ. If you will not listen to this preaching, at least I've done my part. I warn, mga kapatid. Because at the end of the day, at the end of the road, one day, you will look back. At kapag hindi tayo nakinig sa sinabi ng salita ng Diyos, you will regret. You will regret your decisions. Sabihin mo, bakit ako? Ang ginagawa ng sanlibutan sa mga lalaki ngayon, they effeminize men. Ginagawa nilang mga may hina. That's their projection of what men are. Anong lagi pinapakita sa TV? Women empowerment. Bakit? Mahina ba ang mga babae? Malakas sila. Di mo lang kailangan empower eh. Malakas sila. Amen? Pero anong ginagawa ng mga anong agenda ng sanlibutan? They effeminize men. Ang ginagawa nila, pinoportray nila ang mga kalalakihan na mahihina. Na walang kayang gawin, na kaya din ng mga babae ginagawa. Hindi naman natin sinasabi na hindi nila kayang gawin. They could. The preaching is not, the preaching today is, men should stand up. And men should really kunin ulit yung responsibilidad na binigay ng Panginoon. Because if not, our families will suffer. Yes. Our families will suffer if we will not stand up for our own families. Kawawa po ang mga anak, mga kapatid. Kawawa po sila. What you're showing them, mas natututo sila sa nakikita nila kaysa sinasabi mo sa kanila. Sabi nga, di ba? Actions speak louder than words. Kung ano nakikita ng mga bata, kita mo. Diba? Bakit nila nalalaman yun? Napapanood nila sa magulang nila. O, ba't mo ginagawa yan? Nakita ko eh. Mami. Nakita ko, Papa. Diba? So they will just copy kung ano nakikita po nila. Kaya sabi dito, 1 Timothy chapter 4 verse 12. Sabi niya, kay young Timothy, let no man despise the youth. Kung maniniwala kayo sa life starts at 40, youth pa rin kayo. Let no man despise the youth, but be thou an example of the believers. Sabi niya, in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in what? Purity. Titus 2 verse 2, hindi ko binasa kanina, ngayon natin babasahin. Titus chapter 2 verse 2, sabi niya, verse number 1, kanina, speak thou the things which become sound doctrine. Pero sinabihan niya, ininstrukan niya ang mga men, this should be what you should be. Verse number 2, ang sabi ni Apostle Paul kay Titus, the aged man in verse number 2 should be what? Sober. Ano ibig sabihin ng sober? Di ba? Pag sa daan, sa NLEX, be sober and drive. Hindi dapat yung wala ka sa sobriety. Ibig sabihin, pag nakainom, wala sa sobriety, wala sa tamang pag-iisip. So sabi niya, ang mga aged men should be what? Sober. Hindi lamang po yung tumutukoy sa nakainom o hindi nakainom. It goes well beyond that. Men should be sober sa lahat ng panahon, sa lahat. Bakit? Kasi nga sa men po nakaatang responsibilidad ng Diyos. So kung wala sa tamang pag-iisip ang mga men, paano makapag-design na maayos yun? Paano makapag-desisyon yun ng maayos? Siyempre, di ba? Ang daming iniisip, hindi makadesign. Ano pa? Dapat daw grave. Ibig sabihin ba, preacher, dapat na cemetery kami? Grave. Hindi po. Men should be grave. Ibig sabihin, dyan din kinuha yung word na gravity. You know? What is gravity? Ngayon tayo lahat, dahil may gravity, nakatungtong tayo, hindi tayo lumilipad. Hindi tayo lumulutang-lutang. Being grave, mga kapatid, ibig sabihin, we are firm. We are firm. Dapat may grip ka. Dapat pagdating sa mga bagay-bagay, grave ka. Anak, sabi ng tatay, huwag mo yan pupulutin. Umiyak ang anak, sige na nga anak. Nakahawa ko sa'yo anak. Pag hindi mo ito, kawawa yung buhay mo. Mas kawawa siya, bakit? Sabi mo, hindi una. Tapos hinayaan mo pangalawa. Ibig sabihin, you're yielding your authority to a child. Isang bagay po na pinagpapasalamat ko mga kapatid. Nung matigas pa pong ulo ko, hanggang ngayon naman matigas ang ulo ko. Ako po yung napapalo.
ang palo, umiiyak na ako, hindi pa dumadapo. Yan ang palo na mainam. Sipin mo, hindi ka pa pinapalo, umiiyak ka na, masakit. Di mo ba? Sabi, nararamdaman mo na, wala pa eh. Nararamdaman mo na. So ako'y nagpapasalamat po. Bakit? Kasi natatama ako dun eh. Nakukurek ako dun eh. Marahil nung ako'y pinapalo, hindi pa ako natutuwa. Sakit eh. Pero kapag ngayon, lumaki ka na, sobrang laki yata. Pag lumaki ka na, mga kapatid, pag tinignan mo yung mga panahon na ikaw ay dinidisiplina, nagpapasalamat ka, salamat, hindi ako napariwara. Amen. Salamat, hindi ako napunta sa maling ano. Buti na lang, pinalo ako na, hindi ako kinonsinti. Kasi kung kinonsinti ako ng panahon na yun, baka ngayon, okay na ako. Nakuha natin yung point. Amen. So men, mga kapatid, grave. When you say no, no. No means no, hindi no, unless you cry, and then yes. Ganun eh. Tama? So when you say, ito ang rules ko, sabihin ng anak, di nga. Diba? Bakit hindi nakikinig? Bakit ganun? Hindi na. Maybe, masyado nang gumaling yung mga anak that they could not listen anymore to their parents. That the sad reality, mga kapatid, na kung nasa saan tayo ngayon, naman nagpapatakbo na sa bahay ng children, not parents. Diba? Children rule the families. What they say is what will happen. It should not be. It should be kung anong sabihin ni tatay, yun. Amen? Amen. Kung ano sabihin, walang lalabas! Sabihin ng anak, sige na pa. Please. Alam ko naman napakabait mo eh. Ayun na. Sabi niya una, hindi. Tapos, ay, mabait nga pala ako, no? Sige. Kaya lang. Sabi dyan, men should be grave. Do you agree with that? That's in the Word of God. Ano pa? Temperate. Ano to, preacher? Ano ang temperate? Ibig sabihin, mga kapatid, alam mong i-gauge o alam mong pigilan yung temperature mo. Ang men talaga, mga kapatid, talagang, alam mo yun, kasi kami, kapag ayaw mo, sige, palo. Ganun lang yun, mabilis. Pero ang sabi niya, we should be temperate. Kasi hindi sa lahat ng bagay, kailangan ng dahas. Minsan kailangan ng dasal. Okay? So sabi niya, temperate. Kailangan ng mga men temperate, mga kapatid. Pakinggan mo muna, huwag ka kasi magkasalita agad. So ano pa sabi? Sound in faith. O hindi lamang sound sa sound sa bahay, kundi sound in faith. Dapat tama yung iyong tinatayuan, dapat tama yung stand mo. So, paano mo masasabing tama stand mo? Nag-aaral ka din ng Bible. We should study the Bible. We should, preacher, busy na kami, dami namin ginagawa. Amen. But it is our responsibility, mga kapatid. Hindi lamang mag-provide ng needs, physical. No. We should also provide spiritual needs for our family. Mas magaling pa siya mag-Bible study sa akin eh. Mas magaling pa yung asawa mo mag-Bible study. Turuan mo, kahit siya mas magaling sa'yo. Tingnan mo, pag tinuruan mo, ngayon, alam niyo yung verse na yun? Galing ah. Ako natutunan yun. Sabi ko na sa'yo, ako lang po. Sound in faith. Kailangan po ang mga men sound in faith. Hindi lamang doon, but ang sabi niya pa, in charity. Amen. Hindi lamang grave. When you said no, kundi may charity rin. Amen. May charity rin. Hindi lang puro palo, kundi may yakap din. Amen. At ano pa? In patience. In patience. Oh. Kasi tayo mga men, di ba? Yung pag-traffic, nakakainis yan. Dapat lahat na masasabi mo, dapat yung mayor namin, nilagyan ng dito. Nilagyan yung dito sa, dapat yung baloy, yan mo na, diretso, gumulog ka po, para ng traffic. Di ba? So kapag, dapat daw sabi, in patience. Kailangan, meron din tayong patience. Verse 6, diretso natin. Ito naman, young men, ito, directive.
Ano sabi? Young men, likewise, exhort to be what? Sober. Parang sa inyo lang, no? Na maging sober. Pero bakit dito talaga isang verse? Isang verse. Binigay, young men, likewise, exhort to be sober. Bakit? Ang maraming mga young men and youth in general, mga kapatid, wala sa tamang pag-iisip. Bakit wala sa tamang pag-iisip? Aba, iniisip na yung mamayang laro eh. Yung laban nilang 5v5, yung mga barila, yung mga magic, iniisip na nila, paano nasa tamang pag-iisip? Nakatingin lang sila sa akin ngayon. Pero iniisip na nila, yung kaduo nila. Mamaya. Bawal yan. Kasama niyo si Alvin. Tama. Nakatingin ka lang sa akin ngayon, pero ang iniisip mo, nakatapos ka rin. Kala mo tatalaban ako niyan? Kung sa palo nga ng papa ko, hindi tumatalab. Pitching mo ka. Nakikinig lang yan. Kala mo na, ikinig yan, hindi. Nag-i-strategize na yan. Inisip niyan ba? Paano ba ako makakita ng 30 pesos para makapag 2 hours? Diba? Kapag gano'n nga, hugas sa plato. Anong sabi ng Bible? Young men likewise exhort to be what? Sober-minded. We encourage young men to study the Bible. Ngayon pa lang, as early as now. Kailan ka mag-aaral yan? Kapag huli na ang lahat. We should study it ngayon pa lang. Ngayon pa lang, dapat natin pinag-aaralan. Bakit? It's for your own benefit. Kasi kailangan mo protektahan. Di ba itong mga desisyon, no? Sa buhay. Importante yung church. Di ba? Yes. So pag nagkapamilya ka, paano mo sasabihin dito tayo mag-church? Basta kahit saan, basta may krus, doon tayo. Basta wala nakapakot. Basta may krus, okay na yan. Christian church, kahit anong church. Diba? Ano sabi? Young men likewise exhort to be sober-minded. Napakaraming mga bagay na hihiluhin ka sa sanlibutan at iisipin mo na tama yung ginagawa mo pero hindi. Hindi sober-minded ang maraming mga kabataan. They are not sober-minded. Wala sa tamang pag-iisip. Iniisip ang laro mamaya. Iniisip ang gala mamaya. Iniisip ang kung anong gagawin mamaya. And not listening to what the Bible says. Meron pa. Di pa tapos yun. 7. In all things, sabi niya, showing thyself a pattern of good works. Oh, pero napakabigat naman. Sabi sa mga young men, ipakita mo daw sa sarili mo na pattern ka ng good works. Pattern ako ng gaming, pero hindi good works. Kung laro lang ang pag-uusapan, baka magaling na ako doon. Pero ano sabi? Dapat pattern tayo saan? Good works. Ano pa? In doctrine. Anong alam ko dyan? Showing uncorruptness. Oh, grabe. Ang tindi. Gravity. Oh, hindi lang grave. Gravity pa. Nagpapakita ng gravity. And what? Sincerity. Amen. Preacher, sincere naman ako. Sincere akong malayo na ako sa Panginoon. At sincere na akong ang sarap maglaro ng may kadugo. Hindi lang yun. Hindi lang kadugo. Ka-partner pa sa TikTok. Huli. Sincerity. Ano lang naman yung picture? Pampalipas oras. Pampalipas oras para 10 oras. Ano ba yung latest ngayon? Ganda pala nito. Gayahin ko nga. Verse 8, ano sabi niya? Sound speech that cannot be condemned. Ano lumalabas sa bibig natin? What are the words that proceeding out of our mouth? Is it sound speech? Or is it condemned speech? Ano ibig sabihin? Puro anong lumalabas. Sabi nga, di ba kung libro ka, anong uri ka ng libro?
Baka ang libro natin, baka kakaiba ang libro ka. Magazine ka. No? O hindi natin lang. Pero sabi niya, ano daw ang dapat speech natin? Hindi speechless. Sound speech that cannot be condemned. That he that is of the contrary part may be ashamed, having no evil thing to say of you. Yan po ang kalooban ng Diyos. Titus 1. Titus 1. Balik na lang ng konti. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Amen. This is preaching. Okay? So medyo iba sa usually ginagawa natin. Pero ito po ay as much as yung salvation ay nasa Bible, this is also in the Bible. Hindi naman natin ini-invento ito. Nakalagay yan dyan. So, verse number 6. So, ito po yung sabi niya, kung mag-ordain ng elders, ito yung dapat characteristics. And, everybody should be this. Lahat po naman, hindi lang yan para sa mga elder, kundi para sa lahat, dapat ito yung mga characteristic na meron tayo o na tinataglay natin. Bakit po? Para magagamit tayo ng Panginoon. Okay? Para yan sa lahat. So, bakit kaya yan ang standard para sa elder? Para ang congregation, magiging ganun din. Kasi yun yung ituturo sa congregation. Okay. Verse 6, sabi niya, if any be blameless. So, kailangan pala blameless. Ibig sabihin ba ng preacher, nagpulutan ako? Ibig sabihin ba nun, naglalagay ako ng mga cosmetics ako? Hindi po. Sabi niya, blameless. Sa testimony, the husband of one wife. Ano pa sabi niya? Having faithful children, not accused of riot or unruly. Okay. So, dapat yung mga children, hindi riotous. Riot, no? Or hindi rin sumusunod. Unruly. Verse 7, for a bishop must be what? Blameless, as the steward of God. Not what? Self-willed. Bawat isa po sa atin, we should not be self-willed, but according to the will of God. Not soon angry. We became angry, pero hindi soon. Kaya hindi dali-dali. Dapat tayong magalit sa mga bagay na nakakainis talaga. Pero, hindi lahat ng bagay kailangan mong kainisan o kagalitan. Ang sabi niya, not soon angry. Not given to wine. Not given to wine. No striker. Preacher, ito ba yung counter-strike? Yung kailangan mong May mga nagtuturo na ito daw po ay yun nga, yung strike. Kumbaga, parang nanuntok ka. Tama? Strike. Pero may isang paggagamit sa strike, mga kapatid. Alam nyo, kapag yung mga manggagawa, hindi nabibigyan ng sapat na sahod, ano ginagawa nila? They go to strike. Ano ibig sabihin? Tigil pa trabaho! Tigil trabaho! Tara, huwag na tayong tumuloy hanggat di tayo pakainin ng mga yan. Tama? So, ano ibig sabihin? Kung yun yung application dyan ng strike, ibig sabihin, ang mga men dapat hindi tumatakas sa responsibility nila. We should not be strikers, but we should be fulfilling our responsibilities. Amen? Amen? Hindi tayo tatakas! No? So, kapag nandyan yung sige, kailangan mo kumusap mo. Ganun din dyan. Pero dapat, hindi striker. Ano pa? Not given to filthy lucre. Hindi tayo puro pera lang, no? We work, but hindi tayo nag-work para sa pera. We are not given to filthy lucre. No? We should be kailangan alam natin i-prioritize ang gawain din ng Panginoon. Alam natin ilagay yung gawain ng Panginoon, mahalaga yan, no? Alam natin magtrabaho, alam natin yung mga bagay. Kasama yan sa ginagawa ko. Ano pa? Verse 8. Lover of hospitality. Ibig sabihin ba na ito, preacher, nang bubugbog yung mga lalaki? Kasi nilalagay niya sa ospital. Hindi po. Lover of hospitality, sabi nila ang mga Pinoy daw, kahit saan ka umikot sa mundo, hospitable. Kasi hindi lang naman tayo hospitable sa kapwa natin Pilipino. Pero pag sa foreigner, tingnan mo, kung ayos lahat. Diba? Pero kapag sa mga Pinoy, upo kayo dyan. Pero hindi po dapat. Ang sabi, a lover of hospitality. Ano pa? A lover of good men. Amen? Alam din natin kung ano yung dapat nating pahalagahan at ibigin. And we should love the other men na sumusunod din sa salita ng Diyos and they wanted to obey God in their lives. Ano pa? Sober. Ano pa? Just.
Diba? Just, patas, holy, temperate, holding fast the faithful word as he had been taught, that he may be able by sound doctrine, sa buhay niya mismo, ma-exhort niya yung iba na mga hindi nakikinig, binagi. Kasi yung buhay niya ang nakapag-convince sa iba. Ito yung ginagawa ng Diyos sa atin. At kapag nakita nila yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin, masabi na lang nila, hindi ko ma-deny, talagang nagbago ka kapatid. O nagbago ka kulit. O nagbago ka talaga. Ano bang nakain mo? Saan ka ba nagpupunta? Saan ka ba umaatin? That he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the what? Gainsayers. Iba tayo tapos. 1 Timothy chapter 3. Okay, mag-alala, hindi aalis yung kadugo nyo. May hintay ka niya magsisi. Baptist din siya eh. Pero dahil niyaya mo siya, nagtutubo kayo. Pero pag sinabi mo na, ayoko na, nagsisisi na ako, i-delete ko na yung app. Sabihin niya sa'yo, hinihintay lang kita, i-delete mo. I-delete ko na rin. 1 Timothy chapter 3. Verse 1, ito po. This is a true saying, if a man desire the office of a bishop, he desire a good work. A bishop then must be what? Blameless, the husband of one wife, vigilant. Oh. Vigilant ba tayo? Wala kitang late. No? Sober, of good behavior. May good behavior. Given to hospitality, up to teaching. Ba dito na ulit lang po, ano? Not given to wine. Not given to wine. No striker. Alam mo kung bakit po nasabi ko rin na yung striker, yun yung nag-i-strike talaga na parang tigil na trabaho. Ganon. Bakit? Kasi may brawler sa babae. Magkaiba pa yun eh. Iba yung striker, saka iba yung brawler. Yung brawler, talaga nanununtok yun. Eh kung yung striker, paano yun? Yung striker, uppercut? Yung brawler, ito. Hindi, magkaiba sila. So sabi dyan, not greedy of what? Filthy lucre. But patient. Not a brawler. Amen? Not brawler, mga men, ha? Yes. No? Ano sabi po dun sa command? Husband, love your wife. Amen. No? Hindi brawling. Hindi binigay ng Diyos yung kamao mo para isampal o kaya para isuntok sa ano. Kundi, ginawa kang malakas para magprotekta sa pamilya. But patient, not a brawler. Ano pa po? Not covetous. Not covetous. So mga kapatid, amen? Hindi dapat tayo covetous. No? Alam dapat natin kung ano yung ating mga dapat ipa-priority. One that ruleth well his own house, having his children in subjection with all gravity. For if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the heirs of them? That's a question. Not a novice, lest being lifted up with pride, he fall into the condemnation of the devil. Moreover, he must have a good report of them which are without. So, kailangan, maganda na yung testimony mo sa labas, mga nagsabi sa iba, lest he fall into reproach in the snare of the devil. Likewise, must the deacons be grave. And then, sa Bible office po, ang deacon na. Sa Bible office. Be grave, not double-tongued. Kung meron dito literal na may double-tongue, nakakatakot yun. Dalawa yung ano mo, dila. No? Pero ano yung double-tongue dito? Ganito yung sinasabi mo sa amin, iba sa iba. Alam mo yung katabi ko din sa church? Pag nandun ka sa labas, alam mo yung katabi ko din sa church? Pangit na ugali mo. Ano nun? Ang arte mo? Pero kapag katabi mo sa church, ay sis, ay naman ako. Ikaw naman. Naka-bless naman yung buhay mo, kapatid. Pero pag nasa labas, naku, hindi ko lang katabi, hindi ko binati. Double tongue. Hindi dapat tayo double tongue, mga kapatid. So dapat may integrity tayo. Not given to much wine, not greedy of filthy lucre, holding the mystery of the faith in a pure conscience, and let this also first be proved. Then let them use the office of the deacon, being found blameless. Okay? Okay. Doon na. Tapos, Ephesians 5. Ito, basa. Nasa Bible po ito, mga kapatid.
Ang binabasa po natin ito para maintindihan po ng bawat isa. Please pray for the men. Ipanalangin po natin yung mga men. Ipanalangin po natin sila. Bakit po? Kasi po malaki ang responsibilidad nila. Nakaka-overwhelm. Pero, sa biyaya po ng Panginoon, bibigyan sila ng grace ng Panginoon. We might not start right, pero kasalanan mo na pag nagtapos ka pa na mali ka pa. Hindi man tayo nagsimula ng tama. Yes. Yun ang buhay. No? Nagtapos naman tayo ng tama. Kesa, nagsimula ka ng mali, nagtapos ka ng mali, mali-mali ka talaga. Ephesians chapter 5, verse 23. Ano sabi niya? For the husband is the head of... Ito, inulit ko lang po, i-highlight lang natin yung mga gusto natin bigyan dito. The husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. Yung pala ang gawain ng mga men, Savior. Amen? Savior pala tayo. Mukha ba kayong Savior? O mukha kayong enemy? Therefore, verse 24, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husband in everything. Verse 25. Husbands, ano pong command? Tolerate your wives. No. Just live with them. Diba? Hindi po. It is a command by the Lord Jesus Christ. Husbands should love their wife. Even as Christ also loved the church and gave Himself for it. Kung paano daw yung pag-ibig ni Kristo, ganoon din dapat daw. Yung ibigay. Gave Himself for... Si Kristo po, ibinigay niya... Ito yung, para maintindihan natin. Si Kristo, namatay siya sa krus para sa church. He gave His life for the church on the cross. Para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Agree? Amen? Namatay siya para sa atin. Kasi, mahal niya ang church. Kaya, kahit kamatayan sa krus, tinuloy niya, sumunod siya. Ganun niyo kamahal ang church. And the same love na pinakita ni Kristo sa church, yun yung sinasabi niya sa mga husbands. Para pag tinanong mo, willing ka ba mamatay para sa asawa mo? Ba, magkapatayan na! Unahin ko pa siya! Hindi po dapat. Ano sabi? Husbands, love your wife. We might be, alam niyo po, pwede tayong magaling sa doctrine at dapat naman talaga mahusay na sa doctrine. Pero kung itong mga bagay na these are practical things, hindi natin siya masusunod. Yan yung nagiging blame sa buhay natin. Yan yung, dyan tayo yung iba, pwedeng mabablaspheme nila ang Diyos through that. Verse 26, that He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Dapat daw, pinupunta ng resort. Nabasa iba. Preacher, you're adding to the word. Basahin mo, sabi, cleanse daw, and wash. That He might sanctify and cleanse it with the water. Amen po yung mga ladies. Ayaw niyo pa mag-amen. Punta na kayo ng resort. That He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Hindi na, naintindihan niyo na yan, matanda na siya. Yan pa. Mali naman yun. Yan ang sabi ng Bible. Verse 27, that He might present it to Himself a what? Glorious church. Not having spot or wrinkle or any such thing. Ginamitan ng physical attributes. No? Oh. Bilhan dapat ng Kojic, sabi. Not having spot, sabi niya, or wrinkle, or any such thing. Ano ba yan? Ang dapat pinipili sa mukha mo. Ano gusto mo? Pangit ako, maganda ako. Diba? Ayaw pa nilang maganda sa ulo. Gusto nila pangit. Diba? Ano sabi? Not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. So ought men to love their wives as their what? Own bodies. So yung paano daw yung pag-ibig dito? As their own bodies. Kung paano mo mahalin yung katawan mo, ganun mo ibigin. So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself. For no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it. Meron po ba kayong gamit na paka-ingat-ingatan nyo? Pinamana po sa inyo ng magulang nyo, lolo nyo. At
Ayaw niyo talagang iniingatan mo siya. Yun yung term na cherish eh. Pinapahalagahan mo. Continue ko man. For no man ever yet hated his own flesh, but nourished and cherished it. Baka kailangan niya ng tuna at hindi lang tuyo. Kasi sabi nourished eh. Kailangan ma-nourish mo. Sabi ng mga ladies, alam na ang ulam ako eh. Even as the Lord the church, for we are members of His body, of His flesh, and of His bones. So, ang gusto ko lang po ipunto sa atin mga kapatid, our Christianity is not just in the head. Ang pagiging Kristiyano natin, hindi puro isip-isip at utak-utak lang. Hindi natin desire na magturo dito sa harapan at malaman nyo lahat ng mga timeline simula kay Adan hanggang dito sa tribulation period. Aanhin nyo yun, yung mga bagay na yun, kung hindi naman natin gustong i-apply pala ang Bible sa buhay natin. Kaya natin inaaral yun para sa ma-feed tayo. And in return, ina-apply natin yung salita ng Diyos. Hindi tayo puro ulo-ulo lang. Ano yung mga yun? Iba nga sa inyo, nakatunganga lang. Basta ako kay Kristo. Ganun nga lang iba eh. Wala kang pakialam kay Pablo pa yan, kay Pedro pa yan. Totoo lang. Tama? Mahalaga yun. Pero, baka hindi pa natin na-appreciate sa ngayon. Kaya unti-unti lang. Pero ang Bible talaga, ang design niya, workmanship tayo in Christ Jesus unto good works. Mas okay pa yung konti lang alam sa gospel, kahit nga gospel lang alam niya, at ina-apply niya ang Bible, kaysa yung dami na natin alam, pero ang galing na rin natin mag-justify. Okay lang hindi, alam mo, okay lang hindi matin ng church eh. Bakit naman? I am the body of Christ. Kahit nasaan ako yung patawan ni Kristo. Isipin mo, yun yung application mo. Okay lang yan, yung ano? Okay lang yan, minsan ka lang nag-a-attend ganyan. Minsan lang, okay lang. O bakit naman okay lang na minsan ka lang nag-a-attend? Alam mo kasi, we're complete in Christ. Wow! Complete in Christ ka? Diba? Tama, complete in Christ ka sa spiritual mo. Diba? Doon sa kaluluwa mo, talagang wala na idadagdag para masave ka. Pero, practically, kulang ka pa sa knowledge. Kaya nga increasing in the knowledge of God ang kalooban ng Diyos. Ano po eh? Gamit pa tayo ng verses minsan para i-justify yung mali. Diba? So, hindi tayo, alam mo, yung mga tinuturo ko dito eh, basahin nyo, nakalutang eh. Lutang yung pag nagsusulat na ako dito yung mga line. Iisip niyo, ba naman ito? Ano bang ibig sabihin niya? Ano ba yan? Ganun eh. Bakit talaga naman po hindi naman yung mabilis maintindihan? Tama? Okay lang yun, naiintindihan yun. Pero dapat, yung mga naiintindihan mo, ito naintindi. Ito ba, hard ba yan? Mahirap ba yung maintindihan o mahirap lang yan? There are things in the Bible that is not hard to understand, but hard to follow. Hindi naman mahirap eh. Ang dali. Yung mga timeline, baka mahirapan ka daw. Complex naman. Hirap-hirap naman. Iba naman to. Ba't ganito? Diba? Pero pag mga ganito, tahimik. Kasi ito yung naiintindihan mo talaga yung sinasabi. Pero lumalabang ka lang. Over my dead body. Shucks. Pero ito po yung sinasabi ng salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya natin ito pinipreach ito. Kasi, yun ang point. What's the point of doctrine if there's no practice? Mas mainam pa na makilala yung church natin na ang church name, grabe yung mga devotion yan sa Panginoon. Kaysa makilala tayo ng galing sa doktrina pero Panginoon galing natin. Yes, amen. Mas okay pa makilala nila tayo kahit, no? Alam mo yung shining light na yan, sobra na yung mga yan, grabe sumunod sa Panginoon yan. Kaysa naman pag, alam mo yung shining light ng mga yan, puro, ano yun, mga, lagi na lang. No? Puro bitterness sila, pinagkakwentuhan ako. Pangin. Mas mainam pa na makilala tayo na kinaaayawan tayo dahil sumusunod tayo sa Panginoon. Kaysa dahil nakikipagtalas-tasan tayo sa kanila at nakipagkagatan tayo sa kanila. Yes. At the end of the day,
Hindi ko responsibilidad yung church nila. Amen. Hindi natin responsibilidad yung church nila. Kasi meron sila sariling teaching. Bahala sila. Gusto nila sa impyerno, doon sila. Yes. Amen. Pero our responsibilities are own. Yung sarili natin, yun yung responsibilidad natin. Ano kung magkamali-mali sila doon? Kung may magagawa tayo, okay. Pero kung ayaw nila, that's their decision. Yes. But we must continue. We must preach. We must teach para sa atin. Anin natin yung mga iba. Ayaw nga nila sa atin. Anin mo sila. Pero, dapat, ang nakikita nila sa atin, yung good works natin. Amen. Yun. Ano sabi? Yung kaaway mo, kapag nagutom siya, pakainin mo. Starbucks. Ano masasabi niya? Grabe yung mga tao ng Shining Light. Galit na galit ako doon. Pinakain ako, tapos binigyan pa ako ng kape sa Starbucks. Grabe talaga. Gusto ko pa silang awayin. Parang sarap na Starbucks. Diba? Anong testimony kaya ang merong ganun kung mga kapatid? Ano? Ayaw nila sa'yo, pero ang bait-bait mo pa sa kanila. Wala silang naririnig na. Bakit? Bakit po ganoon? Eh, syempre, ikaw ang nakakaalam ng katotohanan. Dapat ikaw yung umuunawa. Mas higit sa kanila. Kasi sila, hindi nakakaunawa. They can understand yung pinipreach nga natin, wala silang pakialam. Diba? Pero mga kapatid, kayo po ang makapagsasabi at kayo po ang makapagtetestify kung ang napapakinggan nyo po ay nagiging benefit sa buhay nyo. Or hindi. Kung nagtuturo ba tayo dito na magpalaki lang tayo dito ng kaharian, or tayo natuturo na bawat isa sa atin, servants, one with another. Amen. We are servants, one with another. The men should set an example, hindi lang sa doktrina, but in behavior, vision, way of life, and Christian heritage. Sa mga men, huwag nyo lang pong isipin na hanggang dyan lang kayo. Or ito na yun, ito na yung buhay ko eh. No. No. Ang mga children, they must be trained. Kasi kung iwanan mo lang sila sa sarili nila, hindi nila alam kung anong ginagawa nila. Naglalaro lang maghapon. Walang ginagawa yan iba. Eh, naging ano rin ako, naging addict din ako sa computer games. Alam ko yan. Alam ko yung ang inahanap mo lang talaga yung laro kasi doon ka nakakahanap ng kambaga. Doon di ako pinapagalitan ng mga kalaro ko. Pag na-trash talk ako, ipit ko lang yung game mo. Galing. Eh pag pinagalitan ako ng tatay ko, dire-diretso eh. Maghapon. Diba? So yung mga kabataan, they spend their times on games kasi sa palagay nila, yun yung nakapagbigay sa kanila ng pleasure. Pero hindi nila alam, una, they're wasting their time, which is equivalent to wasting their life, at unproductive. Pwedeng critical thinking, oo, critical thinking. Pag sinabi mo, anak, ano? Anak ko, lalaban yung gero eh. Magugulatin kayo. Nagiging magugulat eh, kasi yung puro nilalaro, yung mga lalabas yung kalaban. Nagugulat niya. Vigilant daw eh. Vigilant ka. Diba? Nasa kamay po ng mga tatay. Amen. Yes. 30 minutes ka lang dyan. Yeah. Ayaw mo, kunin ko yan. Yan. Ano pala yun? Hindi mo talaga ako mahal. Natupay. Kalma. Sige na, kalma. Ano ba? Magtapos ka ng module mo. Matalino na ako. Diba? So, ang kailangan po natututunan ng mga bata, discipline. Amen. At yung matuto silang tapusin yung mga sinimulan nila, maging consistent sila sa ginagawa nila. And fathers are responsible of paving the way kung anong path na daraanan ng anak nila. Kasi po, ang tatay po ang binigyan ng responsibilidad ng Diyos, hindi po ang gobyerno, attend school. Ang school nagsasabi, anong path ang gusto ng bata? Dapat ABM siya,
dapat yung siya, dapat ganito siya. Hindi tatay dapat ang magdesisyon. Yes. Amen. At hindi mangyayari yun kung ang tatay hindi spiritual. Amen. Hindi malalaman ng tatay kung para saan yung anak niya. Kung hindi mismo siya ang luluhod sa Panginoon, mananalangin sa Panginoon, hingi ng tulong sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako, Panginoon, na itong bata na ito, itong anak na ito, ay lumakad ng tama po sa iyo. Please pray for our families. Please pray for our families. Napakarami, gobyerno ang nagdesisyon kung saan pupunta ka na. School ang nagdesisyon kung saan pupunta ka na. Dapat mga magulang yun. Kung saan ka lalakad, kung saan ka pupunta. Kita mo, lumalaban ang anak. O anak, kunin mo tong course na to. Aba, ayoko yan! Hirap yan. Ganun. Bakit? Nakikipaglaban, mas alam. Maring ganun, may anak na mas alam niya. Kung anong gusto niya, kung ano dapat niyang kunin. Pero mga kapatid, napakaraming kabataan ngayon, dahil bata pa lang, isinilang siya sa mundong ito, cellphone na ang kanyang hawak. Okay? Yun na yung education niya. At kung lang gagaya lang siya sa napapanood niya. Kung anong gusto niyang kurso, kung anong gusto niyang pa. Bakit? Yun na papanood niya na araw-araw eh. Sipin mo, di ako magtataka, gusto niya maging animator. Ganyan. Animation na nakikita niya, puro Cocomelon. So, hindi po siya bagay na hindi po siya madali, mga kapatid. It requires time, prayer, devotion, talaga pong hands-on. Hands-on. Para po sa mga children. Yung mga children sa labas, yung mga bata sa labas, mga kapatid, tinuturuan natin sila tama. Yung mga magulang nila, wala dito eh. Bakit? Mga unbeliever. Pero mas nakakalungkot, mga kapatid, yung mapariwara, yung mismo, nasa church na natin. Nandito na lumaki, dito na digulang ha, dito na nagkaedad. Pero nagdesisyon pa rin na pumunta sa sanlibutan at mabuhay. Yan ang mas iiiyak natin kaysa sa mga unbeliever na nasisira ang buhay nila. Yun na yung portion nila sa buhay, mga kapatid. Kaya nga natin sila inaakay, inaahon natin sila doon. Paano yung inaahon mo sila? Yung sa atin mismo lumalangoy, pumupunta doon. Siya rin pala mismo kailangan mong bingwit eh. Ay, tara. Wag na wag. Wag na wag, mga kapatid. Kasi mas mabilis kumalat yung maling testimony kaysa basa kung anong pinaniniwalaan. Ano kung naniniwala ka kay Paul? Ano kung naniniwala ka sa gospel ni Jesus Christ? Diba? Kapag nakapatay ka, ang bilis niya kumalat. Hindi mo malalaman. Bakit? Sa testimony yun. Nakuha po natin. Testimony is very, very important. Kaya hindi po dapat natin yan isa sa walang bahala. Hindi natin siya i-just. Basta. Just. Diba? Mamaya makakuha niyo po yan. Last rin. So, sa mga men po, we should bear as much burden as we could. Naiintindihan ko that ladies are pressured in life for roles men have neglected. We could not, however, bear the burden for all. Hindi naman natin kayang buhatin yung lahat ng burden. But we could bear those that are ours. Yung mga sa atin talaga, buhatin natin. Ipanalangin natin sa Panginoon. Those that are our own family, mga kapatid natin, mga kamag-anak natin, kung kaya. Pero at least, kung hindi man natin magawa lahat, yung mga meron tayong direct na influence sa buhay nila, pwede nating masalba at pwede nating mapigilan yung impending condemnation na papunta nila dahil sila sumusuway sa salita ng Diyos. Mga kapatid, huwag nating pigilan yung mga bata na umattend ng church. Kung meron po tayong mga bata sa bahay na kaya naman pala nating itakin, diba? Darating ang panahon papasalamatan ka niya kung mag-i-stick siya ng church. Parang sa una, ayaw niya kasi nga, hindi siya nag-cellphone ng 2 hours. Sa una lang yun. Pero gagawin pa na ma-appreciate niya niya. Papasalamatan, salamat po tito, sinama niyo po ako. Salamat po tita, sinama niyo po ako sa church. Salamat po lola, sinama niyo po ako. Salamat, di ba? Hindi ka ba matutuwa one day yung inaakay mong bata, mag-preach pa na?
Tapos ikaw yung nagdala nun, kahit napakakulit niya, pinibigyan mo ng candy, lahat na, pinaprovide mo, pajibar, lahat binibigay mo, lemon square, ano ba gusto mo? Lahat na yung binibigay mo para lang maka-attend siya, para lang makapakinig siya, and one day, magpipreach pala siya, gagamitin pala siya ng Panginoon sa ganung capacity. Hindi ka ba matutuwa? Hindi ka ba? Tataba yung puso mo na gano'n. Amen. Konting sakripisyo lang. Kasi marami makukulit pag inamay mo eh. Nagipagpatayan pa yun. Talagang, bakit? Eh parang oxygen kasi yung cellphone eh. Once na mawalay sa kanya ng 1 hour, hindi na siya makaya. Eh kung ikulong mo siya sa kwarto, wala talagang ilaw, ay, tapos yung problema niya sa cellphone. Mama na, Mama, hindi na cellphone. Mama na ang gusto. So, we should defy man-made philosophies that undermine our God-given role in the house or in the home. Fathers were given the charge to bring up their children. Yung mga tatay po ang binigyan ng responsibility na palakihin ng mga anak, hindi po gobyerno, hindi po school. You could use those. Pwede natin gamitin yung school. Pwede natin gamitin yung anong mabibigay ng government. Pero you are given the choice. Sa US po, niluluto na yung ano. Hindi yung sopas. Kundi yung lahat ng mga parang 18 years old or 20 years old pa baba para mag-serve sa military, men or women. Lalaki o babae. Parang ganun meron ng plano dati pa eh. Na ganun. Sabi nung isang missionary, sabi niya, kahit yan ipasa batas, hindi ko hahayaan na yung mga anak ko babae, daughters na, magsuserve sa military. Kasi hindi naman gobyerno ang binigyan ng responsibilidad ng Diyos na palakihin sila, kundi ang mga magulang. Amen. Could we say na, pwede ba lang sabihin na, meron akong responsibilidad galing sa Diyos at pangangatawanan ko yun. Kahit gobyerno pa yung magsabi ng ito. So, the government, meron sila mga laws, pero kung against yan sa Christian life mo, or sa Christian principles na nasa sa atin, we ought to obey God rather than Him. Hindi naman lahat. Hindi naman lahat ng batas nila masama. Tama lang. Eh, tama naman yung bawal ka tumawid sa hindi tamang tawiran. Okay lang yun, sundin natin. Pero, may mga bagay na kapag it goes against our principles sa salita ng Diyos, Father should take a stand. Father should take a stand. Kailangan ko protektahan yung mga anak ko or daughters. They should not be, pagbari lang sila doon. Bakit? Tama? So, it is not given to schools or governments, but to parents. Many conflicts with the demands of this world could be resolved if we are not bowing down to their system at home. How could daughters care for the things that belong to the Lord if they are too stressed out by secular education and worldly pressure or worldly peer pressure? As men, we should be more biblical, serious, and hands-on with our approach to raising our own families. Mga kapatid, in the end, simply, mga kapatid, please pray for men. And particularly for the men of this church. Panalangin po natin yung mga men natin. Marami po silang pinagdaraanan, kinikimkim lang nila. Wala sila, hindi kagaya nyo. Kami mga ladies, magkikwentuhan lang kayo. Nagkwento kasi kami sa bahay. Yung mga men, nahihiyang sabihin. Bakit? Kasi matitipuno. Matatapang. Matapang na tao! Hindi ang abo! So, yung mga problema, yung mga suliranin, yung mga pinagdaraanan nila, kinikimkim na lang nila. Minsan, kinakape na lang nila. Nakangindi lang sila dyan sa table. Starbucks na. Nakangindi lang sila, pero sa totoo lang, mabigat yung responsibility sa nila. Kaya yung iba, sumusuko na lang. Okay? Huwag na tayo magseryoso. Church lang tayo, kung mag-church tayo, pero okay lang. Huwag na tayo seryosohin. Okay lang, ligtas naman tayo. Diba? Pero pray for this men of this church. I pray, mga kapatid, na
magiging seryoso tayo sa responsibilidad natin. Magnawa na darating ang panahon na pagsisisihan natin yung mga nagawa natin. Sabi nga ng awit, kung hindi ngayon, kailan ba? Huwag nating hayaan na yung mga pamilya po natin, bahala na sila sa buhay nila, kundi be hands-on. Be hands-on. Kung pwede, kung magkalayo kayo, halimbawa, i-video call mo every hour. Ano yun? Paano yun? Every hour, parang hirap na, nagkatrabaho. Every break day po. Ang point lang, be hands-on. Huwag po natin ibitawan yung responsibilidad po. At lahat po ng mga ladies, lahat ng mga bata, children, pag-pray po natin, mga tatay natin, pag-pray natin sila. Mabigat yung responsibilidad na nakaatang sa kanilang mga balikat. Huwag na natin dagdagan yun. Suportahan natin sila. Mahalin natin sila. Panalangin natin sila. Na tumayo sila para sa Panginoon kasi para din sa ikabubuti natin. Kapag ang mga men ang tumayo, game over na. Amen. Pag tumayo ang mga men, no? Ang mga ladies magkasabi na. Sabi nila, depende. Pero, pray for men. Kasi, kapag hindi tayo tumayo, yung sanlibutan, lalamunin na lang tayo dito. At yung maling doktrina, lalamunin na lang tayo dito. Kasi wala nang tatayo para sa ito. Let's come to the Lord and pray. Lord, salamat po sa iyong kabutihan sa amin this time, this day. Salamat, Lord, dahil ang salita mo hindi lamang pang-utak, Panginoon, hindi lamang yung mga nalalaman namin, kundi sapat talaga siya in every aspects of our lives na makatutulong po ito sa amin maging sa aming araw-araw po. Panginoon, nilalapit ko po sa inyo ang mga tatay. Nabigyan niyo po sila ng lakas, bigyan niyo po sila ng mercy and grace in standing for their families. Lord, the children or the wives could be smarter than them, but the husbands are given the responsibility of the Lord. So with the help of the children, with the help of the wives, tulungan mo po, Panginoon, ang mga husbands that they may be decisive, grave, sober, desiring na sundin ang iyong salita para sa kanyang pamilya, para sa kanyang tahanan, para sa kanilang buhay. Panginoon, huwag nawang mangyari na susuko na lang po kami at papabayaan na lang namin ang status quo, na i-give up na namin yung aming responsibility dahil sa pressures ng mundong ito o dahil sa mga kung anumang mga bagay. But Lord, I know kung paano you are gracious in salvation. You'll be gracious in our Christian life. I know, Lord, na ang mga men, di lang nila sinasabi ang kanilang mga pain, their burdens, their struggles, their problems, pero it is hard. At minsan ang ginagawa na lang, tumatakas na lang dahil yun lang yung way para matakasan yung problema na yun, yung burden na yun. But Lord, this time, give them strength so they could stand for their own feelings. They could take charge na talagang tatayo sila at sabihin nila, as for me and my house, we will serve you. Lord, give us mercy. Thank you for today. In Christ's name we pray. Amen and amen.